Eto mga kapuso, magandang pag-usapan na ano yan. Has had no shortage. Ayun mga kapuso, hindi yan. Meron tayong development dito po sa Senado mga kapuso. Doon po sa komite na pinumunuan po ni Senator Risa Hontiveros. Mukhang parang ang dating sa akin ni Senator Risa, parang parang sanay sa FBI o sinanay ng FBI, ang galing mag-imbestiga. At yung detalye, no? Oo, kitang-kita natin mga kapuso yung mga paglalim lalo na misteryo dito po sa kaso po ni Mayor Alice Guo. Kaugnay ng balitang yan, nasa linya natin si Senator Risa Hontiveros, Chairperson po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Senadora, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, ma'am. Umaga rin po. Hello, Miss Weng. Magandang umaga sa inyo, Sir Joel. Iyon. Ma'am, kayo ba'y sanay o hinasa ng FBI? Parang sinasa ako ni Mayor Alice Guo. Ma'am, natutuklasan niyo yung lalo lumalalim yung mga misteryo. Sino ba ang tunay? Sino ba ang tunay na Alice Leal Guo, ma'am? Iyon na nga po. At hindi lang sino kundi sino kaya ang mga Alice Leal Guo. Kasi meron pa palang ibang Alice Leal Guo, at least batay sa NBI records. Meron pong Alice Leal Guo na pinanganak sa Tarlac noong July 12, 1986. Hindi pala yan si Bamban Mayor Alice Leal Guo. So, naitatanong namin kahapon, ibang tao ba to? May naganap bang identity theft? Kasi pareho sila ng spelling ng pangalan din, pero magkaiba ang ID picture on file. Oh my. Oh my talaga. Itong Alice Leal Guo na bagong mukha, actually, nauna pa nga siyang nagkaroon ng NBI clearance kesa kay Mayor. Pinanganak din sa Tarlac pero may 2005 address na Quezon City doon sa kanyang NBI file. Actually, pinuntahan nga ng ilang mga kasamahan yung members ng media yung address na nakalagay. Walang ganun na tao daw doon. At pinaupahan lang yon ng may-ari ng nasabing tirahan. Naging parlor pa nga daw eh. So, nasaan na kaya yung bagong Alice Leal Guo na nasa NBI clearance? Meron bang... Itinanong po namin sa NBI yun kahapon. Ano sabi po ng NBI, ma'am? Meron bang ganung klase mga kaso talaga na nangyayari before? Na lahat ang pati sirkumstansya mo, Weng, kapareho eh, no? So sinasabi nga natin dito, plakadong-plakado. Meron bang ganung pagkakataon before? Kasi baka naman, ma'am, may mga kasi actually ako may kapangalan din akong wanted eh. Oh my God. Oh ma'am, may kapangalan. Kaya pagka kumukuha ako ng NBA clearance, nagkakaroon po ako ng hit. Ang tawag nila doon. Kailangan mo ng clearance, di ba? Pero may pagbabago sa mga sirkumstansya namin. Iba ang birth date namin, iba yung address namin. Pero ito ma'am, magkapareho talaga. Meron na bang nangyari before? O kakaiba ito na unang-unang pangyayari itong natuklasan natin dyan? Kakaiba sa, kumbaga, pagtawag pansin sa malawak na bahagi ng publiko. Pero sa ganitong development, dapat siguro ang NBI ay nire-review yung mga iba pa nilang files on record kung may questionable din dyan. Kasi dito, hindi lamang posibleng identity theft, kailangan pantanungin na ito bang si Guo Huaping, na tingin namin ang totoong pangalan, nag-assume ba siya ng identity ng isang Filipino woman? Tapos halos isang dekada ang dumaan, siya ba'y tumakbo para sa public office? Importanteng tanong yan kasi itong si Guo Huaping naman appears to be yung Chinese identity ni Mayor Alice. At si Guo Huaping ay full Chinese siya, Chinese parents. Yan naman nakita sa Special Investment Resident Visa or SIRV application ni Lin Wenye na mukhang nanay niya. So, kasalukuyan, kinukumpara din ng NBI, hindi lang yung dalawang Alice Leal Guo, kinukumpara din ng NBI yung fingerprint ng Chinese passport holder na si Guo Huaping at yung fingerprints din ni Mayor Alice Guo. Sabihin na rin po namin, hindi lang yung fingerprints, yung katauhan ni Mayor Alice Guo, yung tatay niyang si Jiang Zhong Guo, at yung sinasabing nanay niya na si Lin Wenyi, pati yung mga kapatid niya na sina Sheila Guo, Simon Guo at Wesley Leal. Ano to ma'am? Supina na, hindi na po ito imbitasyon? Opo. Kasi Supina po na. yung naunang imbitasyon namin
either nag-absent sila na may letter of explanation pero hindi katanggap-tanggap yung dahilan, or totally, dinedma lang yung invitasyon. So, sinabinan po namin. So ma'am, sa pamamagitan po nung pag-check ng fingerprints and probably via DNA, saka lang natin masusuri kung sino talaga yung tunay. Kung yung Mayor Alice Leal Guo na akala ay nakilala sa Tarlac ay in actuality si Guo Huaping na Chinese citizen. At makikita din po kapag yung fingerprint experts ng NBI ay tinignan hindi lang yung photos pero yung fingerprints nila, yun talaga. I mean, yun, case closed na sa usaping identity ni Mayor Alice Guo. Okay. What would happen kung halimbawa po mapatunayan natin na lumabas po sa investigasyon ng Senado na naggumamit siya ng ibang personalidad, ng pangalan, identity ng ibang tao? Well, sinabi nga ng iba't ibang resource persons namin, Ms. Weng, na kung may mga paglabag sa applicable laws, pwedeng mag-apply sa kanya yung penalties kung proven guilty. At napakabigat pa kapag patunayan na irregular yung kanyang birth certificate na lumabas na rin sa hearing kahapon, ay posibleng ma-strip siya ng Filipino identity. So, ang dami ring repercussions nun. Kung strip siya ng Filipino citizenship, nawala yung isang essential na basehan nung pag-file niya noon ng Certificate of Candidacy, pagtakbo bilang mayor, pagkapanalo at pag-upo ngayon. So, ibig sabihin nun, mababaliwala po yung kanyang pagka-alkalde, yung pagkakahalal sa kanya bilang alkalde. Opo, ganun yung isang practical na implikasyon dyan. And una nang natanong namin yan sa COMELEC Chair Garcia 2 hearings ago, at sabi nga nila, mayroong at least 2 prosesong pwedeng gawin kung umabot nga sa hindi na magiging mayor si Alice Guo, at depende sa kung aling proseso ang gagamitin, ang papalit sa kanya ay either yung vice mayor ngayon or yung pumangalawa sa eleksyon para sa mayor. Ma'am, kung halimbawa ay mangyari lahat yan, dahil yun ang nagiging direksyon ng Senado, can she be declared as parang illegal alien and therefore pwede po siyang ma-deport? Posibleng ma-deport siya, Ms. Weng, pero ang magandang sinabi din ng DOJ IACAT, yung Interagency Council Against Trafficking, kasi trafficking yung isa sa mga kaso dito at inihain na laban kina Mayor Alice. Kapag po made-deport siya, pero kailangan muna niyang iserve yung sentence kung makonvict siya at masentensyahan dito sa Pilipinas. So, hindi parang free pass lang deport na uwi sa kung saan, pero kailangan managot siya sa paglabag ng batas ng Pilipinas. Ma'am, meron ba tayong yung bang possibility, kasi kaya naman ginagawa ito, lumabas din yung posibilidad, Weng, baka baka spy, di ba? Espiya, ma'am. Ngayon ba, dinidiscount na natin yung posibilidad na yun o nandiyan pa rin yan? Meron pa bang mas malaking tao sa kanya? Actually, ayokong gamitan ng panguri, Weng. May mas malaki pa ba sa kanya? Hindi ba ito ginawa for personal gain? O meron bang mas malaking... Hindi ko alam kung anong tao ba yan. Gobyerno, gobyerno. Nasa likod nitong si Alice Guo, ma'am. Meron pa po kaming live question dyan, Sir Joel, yung usapin ng mga protektor, mga tao sa loob at posibleng sa labas ng bansa. At posible pa rin, iniimbestiga pa rin namin kung may ibang gobyerno. Di na rin po ang may sabi, Pogo money could influence the 2025 elections. At panahon po ni Duterte na ang bansa natin ay binuksan sa Pogo operations. In fact, may picture si Mayor Alice kasama yung kanyang mga kaibigan in high places. And kahapon sa aming hearing, nagsalita rin po yung National Security Council. So buhay na tanong pa rin yung national security angle na iyon na iniimbestiga. Ang isang magandang development po, ang PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Task Force, na successfully nag-raid dyan sa Bamban Hub at dun din sa Pera Hub. Ito pong PAOK ay mag-debriefing sa National Security Council tungkol dun sa tanong namin na
Hindi ba ay national security threat? Mhm. At kung mapatunayan nyo yan, tulad ng aming pananaw, di umaksyon na po ang NSC at ang presidente mismo na sila na po ang mag-ban at magpalaya sa Pogo dito sa Pilipinas. Okay, ma'am, ilang hearing pa kayo bago tuluyang maisara ang investigasyon sa Pogo and Mayor Guo? Opo, hopefully Ms. Weng, isa na lamang or ilan na lamang para ma-wrap up na po namin itong 4 na taong running na. Oo, medyo mahaba-haba na rin and ready na for committee report and isa po doon sa tinitingnan ng rekomendasyon ay to ban Pogo talaga. Talaga po, siguradong una or isa sa major na recommendation na iyan. Pero hindi rin namin tatapusin yung investigasyon or ifa-finalize yung committee report hanggat hindi namin mailabas yung isa pa naming iniimbestiga ngayon na posibleng koneksyon nitong buong Pogo phenomenon, very evil phenomenon na ito, kaugnay ng isa pang pinakamalaking investigasyon ng Senado nung nakaraang Kongreso. Sa anong issue po? Ibubunyag yan sa tamang panahon. Anong issue yun, ma'am? Very soon po, matutukoy na po namin. Meron lang po kaming ongoing na mga iniimbestiga pa. So may connected siya sa mas malaking issue, ang Pogo operations. Malaking issue din. I mean, napakalaki na rin ng Pogo. So, posibleng magsinglaki silang mga issue. Pero, kinoconnect the dots na namin iyon. Chinese din po ang issue. May kinalaman din po sila. Pero, syempre, kami naman po ay komite ng Senado ng Pilipinas. Nakaugat din definitely dito sa mga kaganapan sa Pilipinas. Yung bang picture na binabanggit po ninyo na kasama po ang ilang mga tauhan na matataas sa gobyerno, sabihin po nila, ma'am, kilala ako marami nagpapapicture sa akin. Ano ba pwedeng patunayan ng picture na yan? Totoo. Well, bukod sa identity ng mga ibang tao sa photo, palagay ko importante yung lugar kung saan kinuha yung photo. Dahil hindi ito madaling sabihin na marami namang nagpapalitrato sa akin kung alam nyo yung general na public places. Pero kung hindi lang siya public place pero space na ang mga tao lang na magkakaibigan o malalapit sa isa't isa ay pwedeng mag-photo, iba na yon. At saka in any case talaga namang established na panahon ni Duterte na practically nag-open door policy ang Pilipinas sa Pogo. Would you know kung saan lugar po kinunan yung larawan na yon? Posibleng sa tirahan ng isang mataas na opisyal sa photo na yon. Kaya sinasabi ninyo, ma'am, na parang intimate yung setting. Parang personal level yung relationship, parang ganon. Alright. Merong natuklasan din doon sa investigasyon kahapon, yung mga incorporator, Weng. Oo. Merly Joy Castro. Ito, ma'am, walang ano yan? Alam nila? Alam nila? Ginamit yung pangalan nila. Hindi nila alam. Hindi po nila alam. Sabi po ni Merly Joy Castro na nakasama namin sa hearing, taga Concepcion Tarlac siya, na-shock na lang siya sa mga balita at lalo na nung sinamon na siya ng Department of Justice at actually sinama siya sa kinasuhan. Ay, Sus Maria Josep. Oo, Sus Maria Josep talaga. Kinasuhan ng non-bailable offense ng qualified trafficking in person dahil isinama siya sa dokumento bilang Filipino owner o incorporator di umano ng Pogo na Hong Sheng. Paano sila namili ng pangalan, ma'am, na isasama? Magkakilala ba? Ano bang ugnay nito? Incorporator? Inilagay si Miss Merly at least 3 pang Pilipina na nakikita lang niya sa palengke nila sa Concepcion. Isinama sila bilang co-incorporator sa Articles of Incorporation niyang Hong Sheng Gaming Technology na nandun sa compound ng Baofu sa Bamban. Ayon mismo sa BIR kahapon, yung TIN number na ginamit ng Hong Sheng para kay Miss Merly ay peking TIN. May totoong TIN number si Miss Merly, dala-dala niya yon, yung totoo niyang ID na may totoong TIN number, kinonfirm ng BIR, totoo yon, yung kay Miss Merly. Sabi pa niya sa hearing na dati siyang tindera, vendor, tapos naging BPO worker. Wala siyang ideya ni kung ano ang Pogo o ano ang ginagawa ng Pogo. Siya'y nagbebenta ng ihaw-ihaw, tulad ng mga so, ma'am, ihaw. random lang silang nakilala lang sa ganun lang? palengke. Anak ng kamote. Baka ganun lang, random or nakilala
lang sa palengke. Pinagdiskutahan, ginamit yung mga pangalan, ginawa ng peking TIN number, in the case ni Miss Merly, at yung tatlo pang babae, no, Rowena Evangelista, nagtitinda ng gulay. Hindi naman Tel salbasyon. Hindi Palaran. naman salbasyon po yan. Hindi naman po Rowena Salvasyon. Evangelista po. So kaya po naman. Ay, nako. Talaga, ganun. Opo. Ibig sabihin, hindi na lang online ang identity theft natin ngayon, Antindi, Joel. ma'am, Harap-harapan sa palengke lang. Oo. At pinakita pa nga ni Sen. Sherwin yung mga bahay at mga addresses ng mga taong ito, talagang hindi talaga mga magagarang bahay ng mga POGO operator. At nakapagtataka nga kasi yung PAGCOR, di man lang ma-background check itong mga address ng applicant. Nung incorporators, ano po? Opo. O sige ma'am, abangan namin. Mukhang marami pa kayo matutuklasan dito. Opo. Abangan namin yung mga development in the meantime, Senatora. Good Okay. luck po. Oo, baka pwede kayo magbigay ng ng konting briefing sa NBI para gumaling sila sa pag-iimbestiga. Nagpapasalamat po ako sa tulong ng NBI kahapon. Thank you, ma'am. Ha? Salamat Salamat po sa Thank inyo, you, ha? ma'am. Senator Risa Ontiveros, mga kapuso, no?